Pag-usapan po natin yung dynasty ngayon sa Pilipinas kasi yan po yung mainit na usapin, ano. Kasi naalala ko po, nung panahon ng Kastila dito sa Pilipinas, may mga tinatawag tayong prinsipalya. Di ba? Kumbaga sila po yung collected or collective group na namumuno po dito sa ating bansa. Nagbago po ba talaga with the political dynasties? Nawala po ba talaga ang tinatawag nating prinsipalya o nag-iba lang ng pangalan po sa paglipas po ng panahon? Yung political dynasty sa Pilipinas ay hindi magsisimula lang sa panahon ng mga Kastila. Kasi kung titignan mo during the time of the pre-colonial, ang Pilipinas ay binubuo ng dalawang uri ng pamahalaan, yung sultanate sa bandang southern part at yung barangani na pinamumunuan ng datu. At ang basis din dito ng pagkuha ng pagiging datu ay depende sa pinakamakapangyarihang pamilya. Okay? So tapos nung panahon ng mga Kastila, itong si Miguel Lopez de Legazpi, so re-reinforce niya ang pamamayani ng mga Mahardika kasi doon sila nagkaroon ng conspiracy para ma-pacify yung ibang mga pulo ng Pilipinas. And then nung panahon na nakapag-establish sila ng government, sila yung nagpatupad ng sistema ng eleksyon kung saan ang pwede lang iboto ay yung Gobernador Silio. Katapat niyan ngayon ay mayor. At ang naging policy, ang naging qualification ay dapat educated, tapos nagbabayad ng tax na 30 pesos, personal tax, at merong property tax na 500 pesos. So kung gagamitin natin yung mga qualifications, papasok talaga to sa mga mayamang pamilya sa bawat lugar. Tapos nung panahon naman ng mga Amerikano sa visa ng kanilang pinatupad na patakaran for pacification din, nakita nila na ang potensyal na magiging magandang epekto kung makukuha nila ang loob ng mga upper class. Kaya ang ginawa nila, ni-reinforce nila yung pagiging mayor ng mga to sa bawat lalawigan. Kaya ayun na until today ay namamayani pa din. So parang ingrained na pala sa ating kultura, no?